911, what's your emergency? Ano bang nangyayari pag tumawag tayo sa emergency hotline? Tayo na't alamin ang mundo ng EMS. Hi, this is Elmark. Welcome back again sa aking channel. Ano nga bang EMS or Emergency Medical Services? Ang EMS ay isang parte ng healthcare system na pangunahing layunin ay emergency response o ang pagresponde sa mga medical emergency katulad ng atake sa puso or stroke or mga traumatic emergency katulad ng mga aksidente. Pag tumawag ka sa emergency hotlines, ang usual na makakausap mo ay ang emergency medical dispatcher. Sila ay mga trained individuals na pangunahing trabaho ay alamin kung ano ang emergency upang makapadala ng karampatang personnel para rumisponde sa mga pasyente. Ilan sa mga pangunahing impormasyon na kanilang hinihingi ay: una, klase ng emergency. Kung ito ba ay medical, trauma, sunog, o iba pang klase ng emergency. Pangalawa, lugar or lokasyon. Importante ito para mapuntahan kaagad ng EMS ang eksaktong lugar ng insidente or ng pasyente. Pangatlo, kondisyon ng pasyente. Halimbawa nito kung may malay pa ba ang pasyente or wala nang malay. Kadalasan, tinatanong din nila kung ilang involved na pasyente. Ito ay importante para malaman kung ilang resources ang kanilang ipapadala sa insidente or sa pasyente. Karagdagan din, isa rin sa mga trabaho ng dispatcher ay magbigay ng pre-arrival instruction. Can you assist the patient to the ground? Ma'am, stay calm. Can you check for a pulse? Ito ay mga instructions na pwedeng gawin ng caller or pasyente habang hinihintay ang pagdating ng EMS. Halimbawa nito ay instruction sa pagkontrol ng pagdudugo sa isang sugat or pag-guide sa CPR sa isang cardiac arrest na pasyente. After makuha ang informasyon at makapagbigay ng instruction, magpapadala naman ang dispatcher ng ambulansya para rumisponde sa pasyente or insidente. So, sino-sino nga ba ang mga EMS personnel sa loob ng ambulansya? Sa iba't ibang bansa, pwede magkaroon ng iba't ibang levels ng EMS provider. Dito sa UAE, ang levels ng kanilang EMS provider ay ang mga EMR or Emergency Medical Responder. Pangalawa, EMT or Emergency Medical Technician. Pangunahing responsibilidad nila ay magbigay ng basic life support treatment katulad ng wound dressing, pagbigay ng oxygen, or pag-perform ng CPR sa mga pasyente. Sumunod na levels naman ng mga EMS provider ay ang paramedic, advanced care paramedic, at critical care paramedic. Pangunahing responsibilidad naman nila ay magbigay ng more advanced na treatment katulad ng intubation or paglagay ng tubo sa airway, paglagay ng suero or IV, or at pagbigay ng mga iba't ibang IV medication. Depende rin sa qualifications and training, pwede rin ma-extend ng scope of practice ng isang EMS personnel. Tulad sa amin as EMT, capable kami mag-initiate ng IV or suero. Pwede rin kami magbigay ng IV medications katulad ng epinephrine sa mga cardiac arrest na pasyente. After ma-check ng pasyente at mabigyan ng medical assistance, kung kailangan ng pasyente na dalhin sa ospital, sasakay naman ang pasyente sa ambulansya para sa continuous monitoring and treatment hanggang sa madala sa facility. Ito ang pangunahing serbisyo ng EMS, ang emergency response. Ano pa ba ang ibang serbisyo na pwedeng ibigay ng EMS? Una, inter-facility transport. Ito yung mga pasyenteng tinatransport from hospital going to another hospital or facility. Usually, mayroong mga pasyente na kailangan ng mas high level of care pero hindi kaya ng present hospital or facility nila. So, kailangan silang i-transport sa ibang hospital or facility para mas mabigyan ng ibang level of care. Pangalawa, non-emergency transport. Ito yung mga pasyenteng di naman emergency pero kailangan ng ambulance transport. Halimbawa nito yung mga dialysis natin na pasyente na bedridden. Kailangan nila ng ambulansya para mas matransport ng mas maayos at safe papuntang kanilang facility or hospital. Isa pang halimbawa dito is yung home discharge transport. May mga EMS providers na nagtatransport ng mga bagong discharge ng pasyente galing hospital, papunta or pauwi sa kanilang mga bahay. Pangatlo, trainings or community education. Merong mga EMS na capable at qualified mag-conduct ng training sa kanilang mga community. Example ng mga training nila ay basic life support training at first aid training. Ang mga training na ito ay importante para maging prepare ang kanilang community at makapagbigay ng unang lunas in case of emergency. Pang-apat, event medic coverage. Merong mga matataong events katulad ng concert,
sporting events, marathon, na kailangan ng standby medics na pwede mag-provide ng medical assistance in case of emergency. Ilan ito sa mga serbisyong pwedeng maibigay ng EMS para panatiling safe ang kanilang community. Paano naman tayo pwedeng makatulong sa ating local EMS? Una, alamin ang emergency hotline ninyong EMS. Importante ito para makatawag ka agad sa inyong EMS in case of emergency. Pangalawa, mag-participate sa mga community trainings sa inyong local EMS. Importante ito para madagdagan ang inyong kaalaman regarding emergency preparedness at makatulong din sa community in case of emergency. Pangatlo, stay updated sa mga safety warnings na inyong local EMS. Halimbawa nito yung mga earthquake warning, flood or heavy rain warning, or mga outbreak ng mga iba't ibang mga disease. Pang-apat, share information about your EMS. Importante ito para ma-raise yung awareness ng community sa kanilang local EMS. Mag-share ng mga social media posts patungkol sa mga serbisyo ng EMS, paano sila tawagan, at paano rin sila suportahan. Ang EMS or Emergency Medical Services ay importanteng aspeto ng healthcare sa ating community, mula sa tulong medikal, transportasyon, at pagbibigay ng kaalaman. Magiging malaking tulong ang ating suporta sa ating EMS para panatiling safe ang ating community. Sana po mas nakilala nyo ng EMS or ang Emergency Medical Services. Thank you po sa pakikinig. Please like and subscribe. Thank you!